Hi po sa lahat. Ipapakita ko po sa inyo kung paano gamitin yung LDNA Builder. Ito po yung ginagamit natin para sa paggawa ng account. Para magamit natin itong LDNA tool. First, open po natin yung LDNA Builder. Minsan po may mga lumalabas na enable content, enable editing, or option. I-click lang po natin yun, then enable the content para po encode po tayo ng mga datas. After po ma-click yun, then pwede na po tayo mag-encode sa DMO name or yung name ng assessee. For example po, si Juan de la Cruz. Encode po natin yung DMO user name po niya. For example, JD Cruz. Then yung password po. Pati po yung encode din po natin yung peer 1 name. Ibig sabihin po, ito po yung mag-a-assist po kay Juan de la Cruz. For example, yung name po niya is City Abubakar. Username is SP Abubakar. Then password po. Ganon din po kay peer to name. Siya po yung pangalawang mag-a-assist po kay Juan de la Cruz. For example po, si Marivic Perez. Yung username niya po is MC Perez, then MC Perez 123 po yung password niya. Then yung sa supervisor name naman po, for example po, si Jaser Vasquez po. Jaser C. Vasquez. Username niya po. Then yung password. Note lang po no, na pag nakagawa na po tayo ng supervisor account, make sure po na yung supervisor lang po yung makakaalam ng username and password niya. Kasi po lahat po ng form sa LDNA tool ay ma-access po ni supervisor. Kaya maganda po na si supervisor lang po yung nakakaalam ng password niya. Para na rin po sa seguridad po ng assessment. Once na tapos na po tayong gumawa ng mga accounts, punta po tayo sa navigation, then click LDNA Builder. Sa LDNA Builder navigation po, makikita po natin yung replicate LDNA. Click lang po natin yon. May magpapapa po na window, click search file lang po. Then, hanapin po natin yung pinaka main file po or yung LDNA tool po. Then, click OK or double click lang po natin. Then, search folder. Yung sa search folder po, ilocate lang po natin kung nasaan po yung folder ng main file. Kung saan po nakalagay yung LDNA tool. Then, click OK lang po natin. Click build. Pag may nag-pop up na window, click OK lang po. Then, check po natin kung nakapag-create na po ng sariling file po yung assessee po natin. Yan, okay na po. Once na meron na po, pwede nyo na po siyang email dun sa assessee. Then, email lang po yung kani-kanilang accounts kay assessee, kay peer 1, peer 2, and kay supervisor po. Make sure lang po na pag yung account po ni supervisor is si supervisor lang po yung makakaalam para rin po sa seguridad po ng assessment. Pakinote lang din po na kay assessee lang po i-email tong file. Then si assessee na po yung mag-i-email ng file kay peer 1 pagkatapos niya po i-assess yung sarili niya po or self-assessment po.